Hello mga ka-farmers, welcome back. Welcome to my channel. Kumusta po kayo? And for today's videos ay gagawa na po namin ng trellis itong aming ampalaya mga ka-farmers. And itong ampalaya na to mga ka-farmers ay 3 araw mula nang ito ay na-transplant ko. Sa mga ka-farmers, habang maliit pa ang ating ampalaya ay mas makabubuting gawa na natin ng trellis para habang lumalaki sila ay nasa ayos na. Ito nga pala ng ating ampalaya mga ka-farmers ay Galaxy Max F1 mula sa East West Seeds. Kapag ka nag 7 days na pala mga ka-farmers itong ating ampalaya ay mag-start na tayong maglagay dito ng abono. Ang unang iabono ko dito mga ka-farmers ay calcium nitrate. Ang aking unang ilalagay dito. So sa ngayon ay ano pa lang naman ito mga ka-farmers, 3 days mula nung na-transplant. So pagka 7 days na doon na tayo maglagay ng pataba. Para nang sa ganun mga ka-farmers ay yung ugat ng ating ampalaya ay nakakapit na sa lupa. So pwede na siyang lagyan ng abono. So, dahil nga walang trabaho ngayon ng aking partner mga ka-farmers ay tinulungan niya tayo ngayon maglagay ng balag dito sa ampalaya. So dahil nga medyo mabigat na itong gawain na ito mga ka-farmers kaya dapat talaga lalaki ang gumagawa na nito. Pansin nyo ba ang aming mga laga? Katuwang din namin ang aming mga laga ka-farmers, katuwang sa pasaway. Ang tinutulis niya nga pala mga ka-farmers ang dulo ng kahoy pagkat yun ang pangtutusok sa lupa. At saka kailangan talaga mga ka-farmers ang pagtusok niyan sa lupa talagang kailangan ng lakas ganyan mga ka-farmers babao ng mabuti para matibay ang poste. So yan lang muna ang aking update sa aking ampalaya mga ka-farmers. Maraming salamat hanggang sa susunod sa ating pag-aabono mga ka-farmers. Welcome back muli mga ka-farmers at ito na ang ating ika 7 days na ampalaya mula ng transplant. So ngayon ay mag-aabono na tayo. So itong in-apply kong abono dito mga ka-farmers ay calcium nitrate mga ka-farmers at saka 1620. Naghalo lang tayo dito ng tagakalating lata ng sardinas na maliit mga ka-farmers sa 16 liters na tubig. Ang konti lang muna ang i-apply natin mga ka-farmers, hindi muna matapang sapagkat ito ay maliit pa lamang, 7 days pa lang ito ngayon mga ka-farmers. So mga ka-farmers, ang ganitong edad ng ating ampalaya ay para sa akin mga ka-farmers ay sakto na ito sa pag-aabono, sa paglalagay ng abono kasi nakakapit na yung ugat sa lupa. Yung iba kasi mga ka-farmers, pag nag-aabono sila ng unang abono sa kanilang ampalaya ay 3 days after transplant mga ka-farmers. So ako ginawa ko ng 7 days para naman yung ugat ay kapit na sa lupa, nakagapang na sa lupa kung baga mga ka-farmers. At bakit nga ba ako naglagay ng 1620 sa aking ampalaya mga ka-farmers? Kasi ang 1620 kasi mga ka-farmers ay meron itong nitrogen mga ka-farmers dahil nagpapabulas tayo, nagpapalaki ang ating mga tanim na ampalaya ay kailangan niya ng 1620 dahil meron itong nitrogen at saka phosphorus mga ka-farmers. Ang nitrogen ay nagpapaberde sa dahon ng ating mga tanim mga ka-farmers at nagpapabulas ng mga dahon. At ang phosphorus mga ka-farmers ay para sa kanyang ugat upang maging mas malago ang ugat at mas maging makapit sa lupa mga ka-farmers. So mas maganda itong kombinasyon ng ating calcium nitrate mga ka-farmers. Kaya para sa akin mga ka-farmers, ito ay mas magandang
ginagamit kong abono sa aking mga tanim mga ka-farmers dito sa ampalaya. Okay mga ka-farmers, so dahil nga mayroon ng naninira dito sa ating ampalaya ay nag-spray na tayo dito ng anti-pesticide mga ka-farmers. Ang in-spray ko lang ditong pang puksa dito sa mga kumakain ng ating ampalaya mga ka-farmers ay lanit mga ka-farmers. Dahil yung mild lang muna ang gagamitin natin mga ka-farmers dahil bata pa itong ating ampalaya. Itong ampalaya mga ka-farmers kasi ay masilan ang dahon. Kapag na-sprayhan ito ng matapang na pesticide o gamot ay malalanta ang kanyang mga dahon. So gumamit lang ako ng mild na pesticide. Okay, siya nga pala mga ka-farmers ang mga ginagawa ko po dito sa aking tanim at ang aking mga sinasabi ay base lamang po ito sa aking mga karanasan, sa aking mga experience dito sa aking pagtatanim kung ano ba ang mas maganda para sa akin. Yun naman po ay akin lamang experience. Ano po, wala naman po masama kung inyo pong gagayahin po itong mga sinasabi ko dahil ito naman po ay subok ko na sa aking pagtatanim. Ano po mga ka-farmers, so mga ka-farmers, hanggang dito na lang po muna ang ating video at hanggang sa susunod. God bless you po, maraming salamat, bye bye.